Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo mga minamahal mga kapatid. Tayo po ay muling mag-aaral. Pag-aralan natin ang ating pananampalataya, ang Islam. At ang ating pag-aaralan ngayon ay yung tinatawag na Tauhid. Yung unang natalakay ko po ay yung kahulugan ng La ilaha illallah na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ang siyang daan sa paraiso. Ito ang susi sa paraiso. So, ang susi ay meron siyang mga ngipin. At ang mga ngipin na yan yung tinatawag na mga kondisyon. Pero bago tayo magpatuloy, ay gusto kong muling ulitin bilang pag-refresh ng ating natalakay. Nung una, yung tinatawag na shahada. Ito po yung sinasabi nating La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. So, ang unang-unang tatalakay natin ay yung La ilaha illallah. Ang La ilaha illallah, ito ay merong dalawang bahagi. Ang unang bahagi, yung tinatawag na La ilaha. Ito yung pagtanggi. Itinatanggi natin yung kanilang mga sinasamba. Dahil ang tao ay marami siyang sinasamba. Ito ay tinatawag ng mga Diyos-Diyosan. Katulad ng mga ribulto, katulad ng mga retrato, bato, propeta, anghel, kanto, ang kanyang posisyon, kayamanan. Ang lahat ng ito ay ginagawa niyang Diyos na binibigyan niya ng tinding pagpapahalaga katulad ng pagpapahalaga niya sa kanyang Panginoon. Kaya anumang bagay na binibigyan mo ng labis sa pagpapahalaga, ito ay bumabagsak na isang uri ng pagsamba. Kaya nga, itinatanggi natin yung La ilaha, walang ibang Diyos. Itinatanggi natin yung kanilang kinikilalang Diyos, yung kanilang mga sinasamba, dahil hindi naman yon karapat-dapat sambahin. Illallah, ito yung pangalawang bahagi ng La ilaha illallah. Yung illallah, ito yung tinatawag na pagtanggap, pagkumpirma. Una, pagbatid na walang ibang Diyos. Kabatiran na walang ibang Diyos na dapat sambahin. Itinatanggi natin yung kanilang kinikilalang Diyos, kanilang sinasamba. So, isa lang ang sinasamba natin at kinikilalang Diyos na karapat-dapat sambahin, at yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah. So, ito yung tinatawag na pagkumpirma. No? Kinukumpirma natin na isa lang ang dapat na sambahin, at yan ang La ilaha illallah. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Dapat ninyong alamin na walang ibang Diyos maliban sa Allah. So, ang ating binabanggit na shahada ay hindi magiging tumpak at hindi magiging mabisa o katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi natin batid ng lubusan kung ano ang mga pangangailangan, kahilingan ng La ilaha illallah. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fa'alam, dapat nyong malaman na walang ibang Diyos maliban
sa Allah. Ibig sabihin, alamin natin kung ano ang mga kahilingan, ang mga kondisyon ng La ilaha illallah. Katulad ng alamin natin ang tamang pagdarasal, ang tamang pagsasala. Kung ang ating pagsasala ba ay ito ay ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung pagwuwudu ay yun nga ang pamamaraan na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nakakatiyak tayo na yung ating sinasabing La ilaha illallah, ito ay tunay. Kung tayo ba ay nag-aayuno, kung tayo ba ay nagbibigay ng zakat, kung tayo ba ay nag-hajj, kung ito'y obligado sa mga doon, sa mayroong mga kayanan. So, ang lahat ng ito ay mga kondisyon ng La ilaha illallah na dapat na isabuhay, isagawa ng bawat Muslim. Para na sa ganon, ang kanyang sinasabing shahada, yung testify niya, yung kanyang pagpapatunay na sinasabi niya na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, ang kanyang pagsabi ay tumpak. At pag siya ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay tatanggapin ng Allah sa kanyang paraiso. Kung ang kanyang shahada ay tama, na naisa sa katuparan niya ang kahilingan ng La ilaha illallah. So, yan po ang kahulugan ng La ilaha illallah na dapat ay mabatid natin kung ano ang ating hindi dapat, ano ang dapat nating iwasan, kung ano ang dapat nating hindi sambahin. At yung pangalawa, kung sino ang dapat nating sambahin. At yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ibig sabihin, ang sino mang namatay at siya ay may sapat na kabatiran o kaalaman na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah lamang, siya ay papasok sa paraiso. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong siyang sapat na kaalaman na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah lamang, siya ay papasok sa paraiso. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang mga hindi dapat gawin, kung ano ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagtatambal, yung tinatawag na shirk. At alam niya kung paano sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano ang mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang kanyang ginagawa. Na ang kanyang ginagawa ay tiyak siya na ito ang siyang itinadhana ng Allah, yung itinakdang batas ng Allah, yung Sharia ng Allah. At ang pagsunod sa Propeta Muhammad sa kanyang mga sunnah. Kaya nga, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron siyang sapat na kaalaman na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah lamang, siya ay papasok sa paraiso. So,
Ang pangalawa, ang wagas na paniniwala na nagpapaalis ng pag-aalinlangan. Ito yung tinatawag na sa Arabic na al-yakin, yung katiyakan. Ikaw ay tiyak na tiyak. Dahil sa batid mo kung sino ang sinasamba mo. At batid mo kung sino ang iyong sinusunod na propeta, na sugo, na siyang itinakda ng Allah na dapat mong tularan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kanyang tinatawag na sunnah. So, dahil meron ka ng kabatiran tungkol sa Allah at sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya ikaw ay hindi nag-aalinlangan. Hindi ka nagdududa. Dahil ang pagdududa, ito ay isang bagay na ikaw ay makalabas ng Islam. Totoo kaya ang Allah? Totoo kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, ang pagdududa, ito ay bagay na makalabas ka sa Islam. A'udhu billah. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sa pinakamalapit na kahulugan, tanging ang mananampalataya ay yaong mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo, at pagkatapos sila ay hindi nag-aalinlangan. So, hindi sila nag-aalinlangan. Dahil, batid mo, may kabatiran ka tungkol sa kung sino ang sinasamba mo, kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. At may kabatiran ka tungkol sa propeta na sinusunod mo, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling sugo na isinugo ng Allah sa lahat ng sangkatauhan. At batid mo ang mga bagay na magpapalabas sa iyo sa Islam. Yung tinatawag na shirk, yung pagtatambal sa Allah. Kaya ikaw, dahil sa kabatiran na yan, ikaw ay tiyak na tiyak ng iyong ginagawa ay tunay. Hindi ka nag-aalinlangan sa iyong puso ni bulong ng mga syaitan o ng mga jin, hindi mo ito inaalintana. At bulong ng mga jin ng mga tao, demonyong tao, hindi mo sila inaalintana. Dahil alam mo na ikaw ay nasa tama. Alam mo, tiyak na tiyak ka kung sino ang iyong Panginoong sinasamba. At kung papaano mo siya sasambahin, tiyak na tiyak ka na ang iyong pagsamba ay katanggap-tanggap sa Kanya. Dahil siya mismo ang nagkaloob kung papaano mo siya sasambahin. Dahil yon ang kanyang kagustuhan. Hindi pwedeng ikaw ang masunod. Hindi pwede yon. Kaya nga siya nagbigay ng propeta, ng mga sugo. Para ano? Para igabay ang tao sa tamang paniniwala, sa tamang kabatiran, sa tamang pagkilala sa nag-iisa at tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lamang yan. Itinuro niya rin kung paano mong sasambahin ang iyong Panginoon. Kung paano mong sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung ayon sa iyong sariling kagustuhan. Katulad ng kumakaway-kaway na gano'n, nabibless ako. No? Katulad ng iba na may mga patalon-talon, may mga paiyak-iyak. Subhanallah. Hindi natin kini-question yung kanyang sinseridad sa paggawa ng mga bagay niyon dahil yun ang pagkaalam niya na yun ay nakakasiya sa kanyang Panginoon. Yung kanyang ginagawa. Dahil hindi niya gagawin yun kung hindi siya sincero. Hindi natin kini-question yung kanyang sincerity, sinseridad.
Pero ang tanong, ang kini-question natin doon, yun ba ang siyang pamamaraan na gusto ng kanyang Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang gawin para ito'y tanggapin ng Allah? Hindi. Kaya nga siya nagbigay ng propeta, ng mga sugo, para ituro ang tao sa tamang pagsamba. Ang pagsamba nakatanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsamba na gusto ng Allah. Natural. Kung sino ang boss, siya ang masusunod. Kumbaga sa isang kumpanya, ang boss ang masusunod. Hindi ikaw ang masusunod. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang ating Panginoon. So siya ang karapat-dapat nating sundin. Kung ano ang kanyang gusto, kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang kanyang ipinag-utos sa atin, yun ang dapat nating sundin. Upang sa ganon, ang ating mga ginagawang pagsamba ay katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya tayo ay nakakatiyak na yung ating ginagawang pagsamba ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng Allah, tanging ang mananampalataya lamang ay yaong mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo. At pagkatapos, sila ay hindi nag-aalinlangan. Hindi tayo nag-aalinlangan dahil tiyak na tiyak tayo na yung ating sinasamba ay siyang Panginoon, na siyang lumikha ng lahat, na siyang nagbigay buhay sa atin, na siyang nagbigay ng ating mga pangailangan, na siya rin ang kukuha ng buhay natin. Kaya tayo'y tiyak na tiyak na ang sinasamba natin ay ang ating dakilang tigapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo'y tiyak na tiyak sa ating mga pagsamba, sa ating mga ibada, na ito'y katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang ating sinusunod ay ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad na isinugo sa lahat ng sangkatauhan. Siya ang pinakamaalam sa lahat ng tao hinggil sa kabatiran tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng Allah, uti'ullaha wa uti'u rasul. Sundin ninyo ang Allah at ang kanyang propeta. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kung mahal ninyo ang Allah, sundin kanila ang Muhammad. Wa ma atakum rasuluhu fakudduhu. Wa ma nahakum anha fa'antaha. Kung ano ang ibinigay sa inyo ng Propeta Muhammad, sundin ninyo. Kaya, yung ating ginagawang pagsamba, ito ay tiyak. Tayo'y nakakatiyak na ito'y tanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya, sundin natin ang kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang ating shahada, tayo ay nakakatiyak. So ang pangatlo ay yung tinatawag na pagtanggap sa kahilingan nito sa puso at sa dila. Sa wikang Arabic, al-kabul. So, naroon na ang kabatiran mo, ang kaalaman mo, kung sino ang iyong sinasamba at kung sino ang hindi dapat sambahin. Alam mo kung ano ang mga Diyos-Diyosan at batid mo na ang iyong sinusunod
ay ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ikaw ay nakatitiyak, tayo ay nakakatiyak na yung ating paniniwala ay siyang tunay. So, kung dumating na sa iyo ang katiyakan, tiyak na tiyak na, hindi ka nag-aalinlangan. Dahil ang pag-aalinlangan ito ay makakapagpalabas sa iyo sa Islam. Kaya hindi ka nag-aalinlangan. Ano man ang bulong ng syaitan, wala. A'udhu billah. So, hindi mo ito inaalintana. Hindi ito yanig sa iyong pananampalataya. Bagkus ikaw ay nakatindig ng matatag. So, tiyak na tiyak ka na, batid mo na ang kahulugan, yung sinasabi mong syahada, ikaw ay tiyak na tiyak. So, ano pa ang kasunod? Natural, yung pagtanggap. Tinatanggap mo ito sa iyong puso. Sinasabi mo, katulad ng pagsabi mo ng syahada, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Na sinasabi mo, wa qawlun min lisan, sinasabi mo sa iyong puso, wa taslikum bil qalb, sinasabi ng iyong dila at pinaniwalaan mo sa iyong puso, wa amal bin jawari wal arham, at ipinamumuhay ng iyong buong katawan. Sinasagawa ng iyong bahagi ng iyong mga katawan. Katulad ng pagsasala. Sinasabi mo, yuko, subsob, upo, tayo. Ito yung kahulugan ng pananampalataya. Ito yung tinatawag na pagtanggap. Tinatanggap mo, hindi lamang sa salita, kung hindi sa bubuturan ng iyong puso, at the same time, ipinamumuhay mo. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ang pinakamalapit na kahulugan, katotohanan, sila ay nagmamalaki kapag sinasabi nila ang la ilaha illallah. At sila ay nagsasabi pa, amin bang iiwanan ang mga Diyos namin para lamang sa isang baliw na manunula? Ito yung sinabi ng mga paganong Arabo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inanyayahan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumamba lamang sa nag-iisa tunay ni Diyos. Kaya inaalipusta nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay yatim, siya ay ulila. Maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang. So wala siyang pag-aari. Pero batid nila na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay galing sa pamilya ng mga Banu Hashim, na mga kilalang pamilya, mga noble family, mga mararangal na pamilya. Lahat ng propeta na isinugo ng Allah, sila ay galing sa mga maharlikang mga pamilya. Hindi sila galing sa mga pangkaraniwang tao lamang, kung hindi sila ay galing sa
mga tanyag ng mga pamilya, ng mga lahi. Yan ang mga propeta, pinanggalingan ng mga propeta. Dangat nga lang, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala siyang pag-aari dahil nga siya ay isang maaga siya naulila sa kanyang mga magulang. Kaya ang tao, tinitingnan niya ang kalagayan ng kanyang kapwa, ng tao. Ito ay talagang natural na sila ay tumitingin sa kalagayan ng isang tao. Na ang tao ay, kung wala kang ari-arian o kung wala yan, miskin yan. So ganun ang tingin nila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero alam nila na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang mga ninuno ay mga taong mga mararangal, mga dakilang tao. Sila ay mga pinuno ng Quraysh. Kaya nga, siya ay tinutuliksa ng mga Quraysh, mga paganong Arabo. Dahil noong panahon na yon, sila ay may kanya-kanyang Diyos na sinasamba. At sa Kaaba ay maraming mga idolo, iba't ibang uri. Merong ibon, merong ahas, merong kung ano-ano. Estatwa o marami. 306 na po. 360 idols nilalaman ng Kaaba. Kaya nung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inanyayahan sila na sambahin lamang ang nag-isa tunay Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi nila, bakit namin iiwanan ang Diyos namin? Dahil lamang ba sa isang baliw na ito? A'udhu billah. Maraming mga taong ganyan. Naniniwala sila. Tanungin mo, sino ang lumikha ng langit at lupa? Ang Allah. Sino ang nagbigay ng buhay, kumukuha ng buhay? Ang Allah. Pero bakit? Ang sinasamba nila ay ang mga nilikha lamang ng Allah. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang Allah ay nagsugo ng mga sugo at ng propeta para ituro sa tao ang tama kung sino ang dapat tinasambahin. At kung sino at kung papaano nila sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At umiwas sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa lamang ng tao. So ito ang layunin kung bakit ang Allah ay nagsugo ng mga propeta sa bawat tao, sa bawat nasyon. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ang sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga jinn at tao maliban ako'y sambahin lamang. So ito ang layunin kung bakit tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka nilikha ng Allah para uminom-inom ka lang ng alak. O kaya magshabu. O kaya ay mag-nightclub. Mambabae o no, hindi yan ang layunin kung bakit ka nilikha ng Allah. Nilikha ka ng Allah kundi para sambahin lamang siya. Ito ang pinakalayunin kung bakit tayo nilikha ng Allah. Para siya ay sambahin. Ibinigay niya sa iyo ang lahat ng iyong mga pangangailangan. So isa lang ang hinihiling ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Siya lamang ang sambahin mo. Kaya nga sinabi ng Allah, ang kasalanan na hindi niya patatawarin ay yung binibigyan mo siya ng katambal, binibigyan mo siya ng katulad. Samantalang siya ay walang katulad.
So hanggang doon lang mga minamahal nating makinig. At sa susunod mang muli ay akin tatalakayin ang pang-apat na kondisyon ng la ilaha illallah. Nawa ay nakapagbigay sa inyo ng kaalaman ang aking naibahagi ngayon. Kaya patuloy lang po tayo sa pag-aaral upang nasa ganon ang ating shahada, ang ating sasabi ng la ilaha illallah ay maging katanggap-tanggap at maging tiyak na pag tayo harap sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay kanyang patatawarin, papasok sa kanyang paraiso. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.